Anong pong building yan sa inyong akala? Anong pong building yan? Stadium. Wow, napakalaking stadium. Then there are lots of people coming in and coming out from that big stadium. Yan po ba isang stadium? No. There is shopping mall. Wow. Saan madalas pupunta ang mga tao na punong-puno, nagkakaroon ng tinatawag na holiday rush in everything? Mall, stadium kapag may basketball, o kaya may laro yung soccer team. Ayan. So, yun po yung dinadagsa ng napakaraming tao. At ngayon, ang sinasabi niyong stadium na yan, hindi kaya mag-accommodate po ng 30,000. Ang accommodation po niyan is 20,000. Pero para ma-accommodate po, ngayon po ang pumapasok po sa lugar po na yan, hindi na almost a million na ho. At para ma-accommodate po ang mga tao, meron na po silang ilan na po ang programa po nila sa isang linggo. Siguro 5, kaya budgeted na lang po yung oras. Then, may mga minute din po sila. For your information, that is not a stadium. At kung ito po ay atin pong isuzoom, yun po ay isang church. The largest church in the world. At ang pastor po dyan ay si Paul Yong Gichu. Pero nagpalit ang pangalan, ang kanyang pangalan ngayon ay hindi na Paul, kundi David Yong Gichu. Ayan. Nakalimutan ko po ang pangalan po ng church. Pero ito po ang aking pong ituturo po sa inyo, important principles for church growth. Madalian lamang po yan na ibabahagi ko po sa inyo. Then, ang text po natin is in the book of Acts, of course, chapter 2, verse 42 to 47. Napakalaga po yan. So, tingnan po natin ang sinabi sa Acts chapter 2, verse 42 and 47. So, the word na ginamit po rito is devoted. Everybody say devoted. Nagkakaroon po ng church growth, paglago, may mga tao na, katulad po ng ating po mga kapatid sa tren. Nakita lang sa tren, nag-usap sila, and then they invite, and they narrow to why? Because our brother Boyet ay devoted sa Panginoon. So they devoted themselves to the apostles' teachings, to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe. And many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Okay, tingnan po natin. Medyo hihimay-himayin po muna natin sandali ang word. Sabi po dito, many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Ano po yung wonders na nangyayari at yung miraculous signs? Yung wonders, mamamatay na, pero nabubuhay. Bakit? May works of wonders or signs and wonders. Panahon natin ngayon may cancer. Pero, because of wonders, nawawalan sakit. Ang tawag dyan ay signs and wonders. Pero sa church ngayon, may signs and wonders pa rin. Lalo na kapag yung pastor nagpipreach at nasa likod yung asawa. Signs and wonders. Si Mrs. nagsasign, si pastor naman nag-wonder. Hindi pa oras. The Mrs. do the signing. Si pastor naman nag-wonder. Wala pa nga sa kalagitnaan. Okay. So, nagkakaroon po ng signs and wonders, yung miraculous signs. Noong panahon na yan, yung handkerchief, nagagamit to heal the sick. Anino lang niya ni Pedro. Nung siya po ay naglalakad, nakahilera po dyan yung mga may sakit at karamdaman. Abay, anino lang ni Pedro, sila po'y gumagaling. Wonders. So, nagkakaroon lamang po ng miraculous wonders kapag
meron pong devotion. They devoted themselves. At kapag yung fellowship ay napakalalim, and then, naranasan po yung tinatawag na they were filled with awe. Ang sabi po ng Bible, and this is the result. And all the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods they gave to anyone as they had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And because of that, and the Lord added to their number monthly. Monthly ba? Monthly ba? Daily. Araw-araw, nagdadagdag ang Diyos ng bagong kaluluwa. Ligtas. Araw-araw. Why? Sapagkat sila pong lahat ay devoted. Ang kanilang activity, hindi lamang Sunday. Tayo, ang church activity natin is only every Sunday. Pero ang church activity nila, every day. Hindi ibig sabihin na pumupunta ng church. Ibig sabihin, kasi ito po yung religion natin pong nakagisna, tayo po ay banal kapag Sunday. Pag Monday, hindi na. Diba? Inuman dito, inuman doon. Pero pagdating ng Sunday, ting! Santo! Ayan. Diba? So, ganun ang ating attitude before. Kaya nung tayo pinamborn again, medyo nakuha po natin. Pero yung church activity, meaning yung ating worship, devotion kay Lord, means every day. Kapag ang ganun ang ating puso, lahat ng ating nakakasalimuha, lahat ng ating makakasalubong, mababaginan po natin ang kabutihan po ng Panginoon. Okay. Praise the Lord. Amen. Everybody say amen po. Amen. Okay. So ito po ang loob ng church. Yan po ang church ni Paul yung Itio. At ito po ay, ang picture po na yan, ilang dekada na po ang nakakaraan. So, tingnan nyo kung gaano po sila mag-worship. Ayan. Ito po napagod na eh. May edad na eh. Pero tingnan nyo sila kung paano mag-worship. Napaka-active. Worship pa lang yan, ha? Wala pa home. Wala pang preaching. Praise and worship pa lang yan. Nakataas ang kanilang kamay. While other churches, their members, while raising their hands in worshiping God, di ba? Yung iba nga eh, pag mahaba-haba ang worship, gahanap ng pader. Nakakawit. Pero iba yung sila. Matindi sila kapag pag-worship. Matindi sila mag-pray. Then, ito yung church rush. Video po yan, but then, okay lang talagang, kasi video dapat yung mag-play, pero hindi ko na inamay yung video for the sake of time. Yung mga tao, palabas na yan ng church. Ilan pa lang yan na tao galing sa loob. Church rush ang tawag. Then, kapag kayo po ay papasok sa loob ng church, ang kanilang choir, mahigit 300. Marami pa sa malaking church. Diba? Choir lang nila yan. Yan, yung mga naka-uniforme, yan yung choir. Iyan naman po yung parang orchestra nila. Ayan. Ay, may tagagan. Yan. So, napakagandang panuuri. At dito naman po sa labas, yan po ang kanilang mga ushers. Ayan. Anyan sa'yo! Anyan sa'yo! Ayan, gaganon sila. Kung inyong manutis, may mga tao sa likod. Yan ang a-attend ng susunod na service. While yung mga tao na galing dito sa loob ng church, dadaan dito sa kanilang side, kaliwa at kanan, dahil may magra-rush na naman patungo ng church. Napakarami ho. Paano ginawa nila para ma-accommodate na ngayon ang 1 million congregation? Hindi sila nagta-tithes and offering. Hindi sila nangongolekta ng
tithes and offering. Bakit? Tingnan nyo, yung ating tithes and offering, ilang minuto ang nakonsume. Kaya hindi sila magta-tithes and offering na every Sunday. Pero, malago at mayayaman ang church. Bakit? Sapagkat ang kanilang tithes and offering directly sa bank. Or, yung kanilang, yung iba, pupunta ng ibang araw. After office, sa kaibibigay ang kanilang tithes and offering. Sa ibang church, titilitin pa. Ayan, mag-exhort pa. Di ba? Para lamang makondisyon yung puso, mabuksan ang puso, pagtungkol sa tithes and offering, sa kanila hindi na pinag-usapan. Dahil wala na silang panahon. Kailangan nila lahat ng makapag-worship. Ngayon, naunawaan nila ang tithes and offerings. So, para mag-bless sila, okay, dalhin mo sa church. As far as, tawag dito, Malakay chapter 3 is concerned. Dalhin daw sa house of Lord, sa temple. Okay. So, ito po ngayon, ang natuklasan ko, talagang very effective na principles ng church growth. The first one is prayer. Kapag meron kayong kaibigan na alam nyo na wala pang salvation, hindi niya sure na kapag siya ay mamamatay, hindi niya tiyak na pupunta ng langit. Or, sino man sa ating kalagitnaan na nakaupo ngayon, kapag ikaw ay inabot ng kamatayan, naisip mo yun, but then, hindi ka tiyak kung saan ka pupunta, whether in hell or in heaven. Pag hindi mo tiyak, kasama ka sa pinapanalangin. Dahil hindi ka dapat nabubuhay ang individual, hindi dapat nabubuhay sa mundo na wala kakayakan ng buhay. Okay, side story lamang ho. Personal experience. Ako ay galing na galing sa mga kulto before. Ano pong ibig sabihin ng kulto? Ang kulto ay nagtuturo o may katuruan na labas sa salita ng Diyos. Ito po ang ating pong basehan. Galing po po. Marami yung tayong alam ng mga grupo na kanyang paniniwala that Jesus is not God, is only a woman. Amen. Marami ho. Itinuturo nila that Jesus is not God, is only a man. But not God. Mali po yun. Dahil napakarami po sa Biblia na nagsasabi that Jesus is God. 100% God. And became man for a purpose. Kaya sabi ko nga ho, patuloy kong sinasabi, si Jesus nagsakatawang tao para tablan ng kamatayan, para mamatay. Hindi siya nag-suicide. He offered Himself, His life for us. At kung siya ay Diyos, hindi siya mamamatay. Kaya, siya po'y nagsakatawang tao. At kaya siya nagsakatawang tao para mapatunayan niya na kaya natin i-overcome lahat ng problema sa buhay. Dahil nilakaran niya lahat ng ating nalakaran niya lahat ng ating nalakaran. Naranasan niya lahat ng ating nararanasan ngayon. Narinig niya lahat ng ating naririnig ngayon. Bakit? Minsan si Jesus naging tao. Pero hindi po siya natigil without ceasing to be God. Yan ang sinasabi po ng ating Bible. So, ang tao po sa kanilang mga kulto, naniniwala, even ang Espiritu ay hindi Diyos. So, mali rin kaisipan. So, meron din pong grupo na naniniwala that Jesus, si Mary daw, hindi ko magbabanggit ko na nga pangalan, na si Mary daw, bumaba si Adam God, dahil nakipagtalik kay Mary, Diyos ko. Pinuntan ko yung grupo na yun. At nakapaglabas po tayo ng kaluluwa. Naniniwala na kapag ikaw, katulad po ni Adam, na dati naging tao,
So kapag naging maayos ang buhay mo, magiging exalted being ka in everything. So ang tawag po sa kanila ay code group. But then, kapag sila po'y kumakatok sa gate, kapag naka-open ang gate, alam nyo, may pagka marahas pa yung pagsara ko ng gate. Pero nung na-open po ko sa kaluluwa, ang tingin ko sa kanila, they're no longer, for me ikaw. Ang tingin ko sa kanila ay kaluluwa. Oo, masama ka ng katuruan, pero sila ay kaluluwa pa rin. Natin ang kailangan, may panalangin at may bahagi ang mabuting balita. Noong unang pagkakataon pumatok sila, sinasaradoon ko, pero yung mga huli na kami po'y nabuksan dahil pinag-pray po natin bawat kaluluwa, pinabuksan po natin. Dalawa po sila. Sila po yung parang mga electrolux nung araw. Sino bang nakakita ng mga ahente ng electrolux sa Pilipinas? Alam niyo ba yung electrolux? Ganun po ang kanilang itsura kapag naglalakad sa kalsada. 2x2. May nameplate pa yan. Okay. Alam na po niyo yun. So pinabuksan ko, tumuloy sa loob. And then, dalawa kami ni Mrs. na umarap. Di ko pinarap ang aking mga anak, ang aking mga kapatid. Dalawa lang kami ni Mrs. Kita nila yung Bible ko at mga books dahil meron po akong bookshelf sa bahay. Pero yung palatandaan na ako yung mga kikilala ng pastor, itinapon ko. Then, minelman ko sila, tuwang-tuwa, nag-share sila. At unang arangkada ng sila po ay nag-share, tingnan nyo, hindi si Jesus, not God, but their prophet. Okay, we keep on listening. Then, dahil nakita nila na kami ay interesado, bumalik sila. Kuya, balik po kami ha. Okay, the following week, bumalik sila. Yung dalawa naging 4. Hindi ako nagsasalita, nagpakita lang ako ng interest. Then, the following week, bumalik. Yung 4 naging 6. Kaya kabaytos eh. Dahil siguro, naging balita, doon sa lugar rin si Kuya, excited, interesado. Okay? Pumunta sila. Then, nung time na yun, si Lord nangusap sa akin. Anak, magsalita ka na. Tango ako ng tango. Parang katulad ng katulad ng napakaraming mister. Pag si Mrs. noon yun, pag si Mrs. nagsasalita, tango ng tango. Kaya pala, tinuruan ng exercise, nakita ko yung sa ko. May matanda, tumatakbo, ganun ang ganun. Sabi ko, Lord, bakit ganun ang ganun? Then si Lord ang usap sa akin, tinuruan ng asawa yun ng tamang exercise. Hindi man lang marunong kumain. Kaya maraming mga kalalakihan. Ganun. Pag si Mrs. nagsalita, yes, honey. Yes, honey. Yes, dear. Yes. Kaya matuto rin ng ganyang exercise. Kaso, maraming mga babae ganun. Ayaw ng ganun. Kaya marami pa rin po na mga mister, ang sakit, asthma. As my wife says. Pero ako po'y nag-deliver to. Kaya pala, at tuwang-tuwang asawa ko pag nakikita niya na nag-exercise ako ng ganyan. Maganda yan lang. Maganda yan. Pero natutuloy na ako mag-exercise ng ganyan. Ayan. Okay, bakit na naman tayo napunta doon? Okay. So, nung nangusap si Lord, anak, magsalita ka na, nagsalita ko. Simple lang ang sinabi ko. Sabi ko, Ade, kasi nasa Ilocos po kami, daw nyo. Ade, kung sakasakali na mamamatay, tayo. O ikaw, tinuro ko talaga yung leader. O ikaw, kung sakasakali na ikaw ay mamamatay, saan ka pupunta? Ang bilis po ng kanyang sagot. Ang sagot niya ay, hindi ko po alam. Nagpakita po ng kalambutan. Diba mga missionary kayo? Opo. Anong inyong mission? Then, inumit ko. Sigurado ba kayo na hindi nyo alam kung saan pupunta matapos mamatay? Kuya, umirit.
wala naman po talagang nakakaalam. Ay, nagalit po ako sa Diyos, sa kanyang harapan. Sabi ko sa kanila ganito, ganyan ba ang Diyos? Kasi mga missionary po sila eh. Of course, they bring God, they represent God. Pero usapin po ngayon is, katiyakan ng buhay, kaligtasan. Then yung kaluluwa, kunyari, kaluluwa na nagtatanong ng assurance ng kaligtasan, itinatanong sa mga missionary na ito dahil yun naman talaga ang kanilang mission. To save people from hell. Kaya naman mission, house to house. Pero yung mga missionary, ang sabi nila mismo, kuya, walang nakakaalam. And that is the sad story. Maraming tao, even missionaries, hindi alam kung saan pupunta. Kaya, nag-grave yung puso ko at ang sabi ko po sa kanila, ganyan ba ang Diyos? Bubuhayin ka sa mundong ito, pero wala siyang pakialam kung saan ka pupunta matapos kang mamatay. Wala ka siyang concern, okay, na ang mga tao na kanyang nilikha ay mapunta sa impyerno. Bakit hindi niya bigyan ng assurance ang mga tao habang sila'y nabubuhay? Silang lahat ay natahimik, katulad po ng iyong pananahimik. Tahimik sila. Hindi nila kayang i-defend ang Diyos na kinikilala niya. Pero sinabi ko, hindi yan ang Diyos na nakilala. Kinuha ko po yung Bible sa bookshelf. At ang sabi ko, ito ang Diyos na nakilala ko sa Biblia. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not die in hell, but have an everlasting life in heaven. Yan ang Diyos na nakilala ko. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya hayaan na mabubuhay sa mundo na ito and suddenly mamamatay na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mamatay na hindi mo alam kung saan ka pupunta. But whosoever believes, manampalataya ka lang na si Jesus ay namatay sa krus sa Kalbaryo dahil sa iyo. Binayaran niya ang iyong mga kasalanan. Maniwala ka lang at manampalataya at ikaw ay maliligtas. Yung anim na missionary na yun, sa loob po ng aking pamamahay, ang sabi ko sa kanila, hindi pa huli ang panahon. Huli yung tanggapin ang kaligtasan. Umuulang kayo, umikit, tanggapin nyo ng buong puso si Jesus. Ako yung anim, yung muko, sumunod sa panalangin. Tinanggap si Jesus. Anim na kaluluwa, una, ang turing ko sa kanila, totoo naman, ang turing ko sa kanila, kulto, false, ang kanang pinapaniwalaan, totoo naman. Pero ako po ay lumampas pa doon. Tinignan ko sila ay isang kanan. At doon sila po, matapos natin ipag-pray, nagpasalamat ko yan. Salamat po. Ibang-iba po yung atmosphere na nararamdaman namin sa loob ng inyong pamamahay. Hindi katulad po ng mga bahay namin pinupuntahan, halos pinagmumura kami. Binabalibagan kami ng mga pintuan. Sabi po ako yung araw, sabi ko sa puso. Pero dito, damang-daman namin ang Panginoon namin. Mga tinatawag natin silang puto. Pero alam niyo, na sila po lumabas ng bahay, umiiyak po. Sabi ko, Lord, ang mga tao na yan, kinikilala namin ang mga kulto.
Katulad ng sinabi nila na sila ay pinagmumura at halos pinakahabol sa mga aso. Pero bakit hindi sila nadadala at madalas at patuloy sila na kumakatok ng pintuan at ipinagpapatuloy ang kanilang misyon, bagamat palukto ang kanilang katuruan? Pero bakit kami, Panginoon, tuwid ang aming gospel dahil ikaw ang aming dinadala? Bakit hindi namin yan ginagawa? Kailangan pong natulog ang aming puso. Kaya every place na aking pinupunta, mga kapatid, itong damdamin ko, iniyahyan ko. Dahil ito po ang puso ng Diyos. Remember, the very reason why Jesus died on the cross, hindi lang dahil sa atin, dahil sa lahat ng kaluluwa. Kaya nga nung napunta ko ng Hong Kong, first time ko pong mapunta ng Hong Kong, yung church nila napasok ko by the grace of God, by His divine intervention. Hindi nila alam, nakapasok ako sa kanilang church, isang pastor. Umatend ako ng mga seminars, but I keep on asking them, what must I do to be saved? Hanggang may isang miyembro po doon, na ano po siya na-confuse dahil hindi kaya sagutin. Umiiyak na po at nagmamakaawa na ako sa kanila. Pero hindi nila kaya sagutin ang tanong, anong dapat kong gawin para maligtas? Dahil hindi ko tiyak kung kailan ako mamamatay, pero ayoko mamatay, hindi ko alam kung saan pupunta. Pero yung isa po doon ng miyembro, ang pangalan po ay Kathleen Baluloy from Pangasinan. Nung siya po lumabas po ng church, ako po ay nasa labas na, hindi ko alam kung saan ako pupunta din, first time ko po doon. Paglabas po ni Kathleen Baluloy, found out na na-confused na siya. Hindi pala kinakailangan na mabuhay sa lupang ito na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi pala sapat na may church na inaatinan. Dapat yung church pala na inaatinan mo, alam na alam kung saan ka pupunta. Dahil yan ang reason. Sinare ko si Jesus. At yung sinare ko si Jesus, sabi ko yung tanong ko na paulit-ulit na tinatanong hindi sa akin, kundi sa iyo. Iyak nang iyak yung Kathleen, tinanggap si Jesus. At nung tinanggap niya si Jesus, meron po siyang 5 kaibigan sa loob. At ang 5 kaibigan niya sa loob, nabaginan niya rin ng ganong mensahe. Kasama niya lumabas. For the glory of God. Palapang po natin. So, of course, the first step for church growth is prayer. Pag-pray natin ang kaluluwa. Kasi kahit napaka-zealous natin, punong-puno po tayo ng enthusiasm, share tayo ng gospel, pero kapag ang kaluluwa, hindi nyo po naibabad sa panalangin, mahirap. Mahirap po. Kaya kinakailangan daw, ipanalangin po natin ang bawat kaluluwa. Di ba yung lecture ko po sa inyo ng mga nakaraan, yung simple steps, di ba yung PCS, alala nyo ba yun? Ang mahirap tandaan eh. PCSO. Hirap tandaan. Di ba? Ayan. Simple way of steps to bring souls to Christ. PCSO. Ang hirap talaga. Mahirap tandaan. Hindi Philippine Charity Sweepstakes Office. Una, prayer. Pangalawa, care. Pakita ka ng concern. And then, i-share mo na yung gospel. Yung offering. I-offer mo siya kayo para mag-disciple. But then, kapag ang kaluluwa naman, kapag patuloy mo lang na pray, dahil araw, ang kaluluwa noon, mapupunta rin sa impyerno. Not enough. Pray ka ng pray, hindi ka naman gumagawa, supupunta rin siya sa hell. Kaya pangalawa, evangelism. Evangelize na po natin. Pero, kahit ang kaluluwa na yan ay na-evangelize mo, papailalim po po para ma-realize po natin. Kahit tumanggap kay Jesus, pero hindi po naayos ang buhay through discipleship, ang kaluluwa pa rin ay pupunta ng impyerno. Bakit? Hindi naging maayos ang buhay.
Tinanggap nga si Jesus, pero sa nguso lang. Kaya nga may kasabihan, Kristiyano sa bibig. Kristiyano nguso. Parang nguso. Nakakita na kayo ng tao na ang nguso niya 1 kilo na. Yun ang mga Kristiyano nguso. Ibig sabihin, they keep on confessing that Jesus is their Lord or God, pero ang kanilang behavior, ang kanilang lifestyle ay taliwala sa kanyang ginagawa. So, i-disciple natin para maging follower ni Jesus. Okay. So, meron pong ipapakita ko sa inyo na mahalaga pong video kung bakit kinakailangan na ang bawat individual ay bahagi na ng salita ng Panginoon or salvation or the gospel. The first one is bigla pong nawala. Pakipindot na lang po. Okay. Yan. Okay. Kahit bata, alam yan. Pero hindi, alam niyan po ng mga bata, even mga bata, pero ito po ang hindi na pagtutuunan ng pansin. Na isang pelikula yan eh. May pangalan na po yan sa Pilipinas. Ang pangalan niya ay? Hindi. Si Sundo. Di ba? Sa Pilipinas, Sundo. Ang pangalan niya sa Pilipinas ay Sundo. Pero ang tawag sa kanya ay Angels of Death. Ang hindi natin alam, merong hawak ang anghel ng kamatayan. Ano po yan? Yan po ang ancient orasan. Ginagamit natin yan, yung mga word factory. Yan ang orasan in the ancient days. Yan po ay nagre-represent ng ating buhay. Alam ni Angels of Death kung kailan kanyang kukunin sa panahon na ubus na yan. Tapos na ubus na. And the reality is this. Kung ikaw ay mabubuhay sa mundong ito sa loob ng 51 years, halimbawa, ikaw ay naipanganak. Ang sabi po rito, it is, just as man is this, it is appointed to man to die once. Ilang beses? Once. And after that, to face judgment. Meaning, matapos ng isang tao pamatay, hindi yan pupunta kung saan-saan. Hindi yan mamamasyal. Hindi nagdadalaw na nagmamahal sa buhay. Hindi. At hindi rin siya pupunta sa isang lugar para ma-purify ang kanyang buhay. Hindi! It is written, after that, to face judgment. At tapos mamatay ang tao, judgment ka agad. Lahat ng buhay na ipapanganak sa mundo, ito yung katotohanan. Naitakda ng tayo. Hindi ko alam. Kung ako po'y naitakdang mamatay at dahil sa 100. Tsura ko na. Or 80, 85, 75, hindi ko alam. Pero ang buhay po natin, bawat buhay na lumalabas sa mundo, ang tawag po dyan ay countdown. Nag-start ng countdown. Kunyari, si Pedro ay naipanganak noong, tawag dito, noong March 16, 1964. March 16, anong petsa ko ngayon? 1964, ang first birthday. 50. In after 5 years, nag-celebrate ang kanyang 6 years birthday. Ilan na yun? Okay. 40? 45. Hindi, after 6 years, 44. Then, ngayon, magse-celebrate siya ng kanyang 51st birthday. 0. Diba? Mamamatay siya. At yan, ang inaabangan, the angels of death.
Now is your time. Parang yung nagulupit eh. Hindi alam kung paano sasabihin na, sir, tapos na po. Tapos ka ng ginupitan. Amerikano yung kanyang ginupitan eh. So, ginawa niya eh. Hindi niya alam eh. Patawa-tawa pa eh. Kinuha yung labahan niya habang inahihim. Habang, dito, inahasa. Sinabi sa Amerikano, sir, the end. This is your, you, the end. Kaya di alam mo paano sabihin eh. Yan yung reality ng buhay. Pero, ang countdown na yan ay pababago. I accepted the Lord January 6, 1986. Yung countdown ng aking buhay na wala. Mamamatay ako in the flesh. Hindi ko alam. Pero wala na yung countdown ng buhay ko. Nag-start na ang everlasting life. Why? Dahil the very first day na tinanggap ko si Jesus, as far as John 3:16 is concerned, meron na po akong eternal life. Amen. I joined eternal life ilang taon? Since 1986. Amen. Yan po yung ang kanyang promise. Kaya kinakailangan po natin na follow up ito. Pero sa mga believers, tinanggap si Jesus. Then, they follow Jesus. Hindi na siya nagkaroon ng napakaraming Diyos. He worshiped God. Talagang sumunod sa ating Panginoon. Mamamatay nga siya, pero hindi na judgment ang kanyang kakanin. Magpupunta siya sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi judgment, kundi blessing doon sa kanyang kalangitan. Next po kung tingnan po natin ang pinaka-exact definition ng kaluluwa matapos mamatay. Kung yung bang pakipatay po ilaw, meron na ba tayong may sound na po yan? Okay. So, wag pong kukurap. Yan po natin ang nangyayari sa mga tao na mamatay.
ko alam kung dama po natin yung awa sa mga kaluluwa. Kung tayo po ay saved, hindi po tayo pupunta doon. Pero maraming po ho, mga kaibigan po tayo, mga kakilala, magpupunta doon. Kapag hindi ko tayo rumalaw. Pero po a big what if. A big what if. At ito po, tiyak na tiyak po, na nangyayari po sa ating panahon. What if? What if you had a friend who died without knowing Jesus as their personal Savior? What if he or she went to hell? What if one day you received a letter in the mail from beyond? A letter from hell. A letter from your friend in the flames of eternal torment. The following is a dramatic presentation. It was written by a fictitious high school student named Josh to a friend named Zach. Although Zach had every opportunity to tell Josh about Jesus, he didn't. They were best friends. They played soccer together, they went to classes together, they partied together, they shared their lives with each other. But there was one thing Zach held back from Josh: his personal relationship with Jesus Christ. The rest of the story is simple and sad. A few too many beers, a tragic drive home, a crash, a death, a funeral, a letter. Here is that letter in its entirety. A letter from hell. Dear Zach, I died today. It's a lot different than I expected. You see, I always thought dying would bring me into a world that's foggy and hazy. But this place is crystal clear. It's even more real than my life on earth. I can think. I can talk. I can even feel. Right after the wreck, I can feel my spirit leaving my body. It was the weirdest thing, Zach. I thought I heard you screaming out to me, man. I must have been just imagining things. At first, I was just standing in line, getting registered, I guess. They asked me for my name. They gave me a book, this thing they called the Book of Life. I guess they couldn't find it though, because this huge angel standing next to me grabbed me by the arm and started dragging me away. I was terrified. I had no idea what was going on. I asked the angel where he was taking me, but he didn't answer. So I asked him again. Finally, he told me that only those whose names were written in the Book of Life could enter heaven. And the rest would be condemned to hell forever. I was scared. The angel threw me into some kind of holding cell where I've been sitting and thinking for a long, long time. But you want to know what I've been thinking about? I've been thinking about you. Zach, you're a Christian. You told me so yourself. I mean, we talked about it 3 different times today. Kelly brought it up, and you laughed it off. Coach Adams brought it up, and you changed the subject. I mean, it came up right before the wreck. The question I can't get out of my mind is this, Zach. Why haven't you ever told me about how to become a Christian? I mean, you say you're my friend, but if you really were, you would have told me about this Jesus, told me how to escape this terrible place that I'm headed for. I can feel my heart pounding in my chest. The angels who have been chosen to cast me into hell are coming down the hallway. I can hear my footsteps. I've heard of this hell, Zach. They call it the lake of fire. I can't stand it, Zach. I'm terrified.
Your friend, Josh. Yes. Wish you were here. Wish you were here. Pwede ko kayong mangyari yun? Pwede kayong mangyari. Posible kaya na may mga kaluluwa sa impyerno na sa lahat ng kanyang panahon nilagi doon sa impyerno. Pangalan mo ang binabalik. Pero kapag kaibigan naman tayo, kamag-anak, katrabaho, alam niya na ikaw ay Kristiyano. Tutulad po ng ating napanood. But never in one time na naibahagi mo ang kaligtasan. Sa impyerno mo, ang kaluluwa na yan ay sumisigaw. Pangalan mo ang binabanggit. Tayo ho, kapag nagtatry tayo sa Pilipinas, nasagi mo lang ng konti, yung sasakyan, o kaya nakap mo lang halimbawa, bubuksan ka ng bintana, at pagkatapos, pagmumurahin ka, masakit. Iyo ba? Nasasaktan tayo. Ayaw natin makarinig Diyos. Ang ganun. Pero sa impyerno, halos araw-araw, ang daming kaluluwa ang nagmumura. Mumura tayo. Galit na galit sa atin. At ang kanilang inihiyaw, sakim, makasmadali ka. So, it's a word, wala kang kwenta. Akala ko kaibigan ka. Bakit hindi mo man lang binahagi sa akin na may impyerno pala akong pupuntahan? Bakit hindi mo sinabi sa akin na pwede pala akong maligtas? So, it's a word. Sasabihin niya, walang hiya ka. Pakatay ka rin sana, takot na rito sa impyerno na kinalalagyan ko. Hindi kaya madalas at totoo na nangyayari. Bakit ako po nag-share ng gospel? Ako po yung pastor. Ang dami ko po, dalawa po ang aking wallet. Ang kapal ng wallet ko, hindi kayo sa pera. Ang laman po ng wallet ko ay napakaraming materials. Ginagamit ko kapag meron akong makaharap na hindi paligtas. Ginagamit ko materials dito. Proven. 10 to 15 minutes, ang tao tumatanggap kay Jesus. Pero once na sinashare kita, halimbawa, at na-found out ko na ikaw ay Christian, of course, hindi kita share to receive Jesus. Share kita how to use this. Dahil kahit na hindi ako mag-evangelize, pero ikaw mag-evangelize, actually, hundreds and thousands na ang ating pong registered. May mga nag-text po sa akin. Very simple. Yan po ang nagmamotivate sa atin. Dahil sa kaluluwa ang sumisigaw sa impyerno. Dahil sa ating kapabayaan. Kapatid, narito ka, hindi aksidente na naririnig mo ito. Dahil may mga kaluluwa na sumisigaw. Actually, justice ang kanilang hinahanap. Pinagkaitan natin sila. Sa bawat sindi ng lighter, katulad po ng aking illustration, every click, every second, every tick, may mga tao na namamatay. Bawat segundo, may tao na namamatay. At sa susunod na tick ng clock, ang mamamatay, mga tao, malalapit sa atin. Agapan po natin sila. And this is my final reason
Bakit kinakailangan i-share ang gospel? Because of the blood of the Lord. Panoorin po natin ito and then we will pray. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave amazing praise. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and Huwag po natin baliwalain ang ginawa po ni Jesus Cristo po sa Kalbaryo. Pagkatandaan po natin na ang ating Panginoon ay nasa kanyang trono. Binagay niya, iniwan po niya ang kanyang trono. Bumaba siya mula sa kanyang kalangitan patungo sa ating kalupaan para ikaw ay personal na abutin. Una sa lahat, bago tayo umabot at abutin ang sinuman na dapat abutin, abutin mo muna ang sarili mo. Di ko po alam kung gaano kalalim ang relasyon mo sa Panginoon ngayon.
Hindi ko alam yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, mga problema na yung naranasan. Isa na nais ko pong iparating sa inyo that you are so special, very special to God. Napaka-special mo. Personal ka pang inabot ng Diyos. Bumaba siya sa kanyang trono. At para ikaw ay kanyang personal na mabot, ang Diyos, makapangyarihan, dakila, hari ng mga hari, nagpakababa. Naging simpleng tao, ipinanganak sa munding sabsaban. At hindi doon nagtapos sa mabuting balita. Kunin niya at kaya niyang sabihin, anak, kaya kong patunayan sa iyo na ikaw ay mahal na mahal ko. Aking inilipan ang aking dalawang kamay at ang aking ulo ay naibagsak. Yun ang paraan na kaya kong sabihin na mahal na mahal kita. Anumang sitwasyon sa mundo, anumang karanasan, anumang pagsubok, huwag mo ngayaang matakpan ang pag-ibig na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Dahil hindi kayang sabihin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Subalit higit ang pagmamahal ng Diyos ngayon, paghanap sa napakaraming kaluluwa katulad ko natin. Sila po yan po ang putin. Hiling ko muna tayo kung lahat ay tumayo. At kung maaari ho, yumuko na po tayo. Let us bow down before God. I could sense the very presence of God in this place. The loving heart of the Father and the sacrificial heart of the Son. And even the angels is watching us. Habang tayo po'y nakayukot, nakapikit, tandaan po natin maigi na nung si Jesus ay napayupay doon sa krus sa Kalbaryo. Buong mundo at maging ang kalangitan, mga anghel sa langit, ay panandaliang tumigil before He died. Tumilim ang paligid, buong kalangitan ay nagdalamhati. Dahil nag-iisang anak ng Diyos, nakabayubay sa krus, pinapahirapan at pinarurusan ng tao na kanyang nilikha. Subalit hindi niya inisip ang bari niyang ganasin. Ang kanyang inisip ay ang uling kailangan ang sino mang tao na sa kanya'y magtitiwala. Kaibigan, habang ikaw ay nakayukot, nakapikit, come on, don't look at me, look upon God. Look upon your Savior. Look upon your lover. Tingnan mo maigi kung paano kang inibig ng Diyos. Minalo ka niya. Mas pinarapat niya na siya'y mamatay at marusahan at maghirap kaysa ikaw maghirap. Come on, naininig ko po na habang tayo po'y nakayukot na napikit. Magkaroon ka ng personal na panalangin. Habang ang Diyos hindi may maawit, sumasamba sa Diyos, sa iyong kinatayuan, magkaroon ka ng personal na panalangin at masasalamat. Look around. Look upon God and look within. Tingnan mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Oh God,
talaga Ikaw lang po talaga. ang dahilan Ang dahilan. kung bakit ako'y nabubuhay. Ikaw lang po talaga ang dahilan Ikaw lang po talaga. kung bakit meron akong kaligtasan. Bakit meron akong kaligtasan? Panginoong Yesus, patawarin mo po ako sa mga doubt, unbelief, lagi kong naranasan at nararanasan. At sa pagkakataon ko ito, ibinabayag ng aking puso. Ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Ang kaligtasan ko ay pinagkaloob ko na. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po ito ng buong buo. Dahil ako po'y nananampalataya na ikaw ay namatay at muli nabuhay para sa akin. Panginoong Jesus, marami pong salamat dahil matapos kitang tanggapin bilang Panginoon at sa daling nakapagligtas ng buhay, ang aking pangalan ay naisulat na sa aklat ng buhay. Panginoon, sa pagkakataon na ito, gamitin mo rin po ko upang ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo ay aking padala sa iyong banal. May bahagi mo ang minsan ng kaligtasan na aking natanggap. Marami pong salamat sa banal na Espiritu mo na sa akin ay patuloy na papatubay. Hindi mo ako pababayaan. Hindi mo ako iiwanan. Dahil sasamahan mo ako pagpakailan pa man. Marami rin pong salamat sa panibagong sigla. Panibagong lakas na sa iyo'y nagmumula. Tinatanggap ko sa pangalan ko ito. Sa pangalan ko ni Jesus. Sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Amen. Palapapuyanin ng Panginoon. Amen. Come on, the best love of it. Hallelujah. Come on, praise, praise the Lord. Yes, Lord, release. Release your power. Release your power, God. Release Him. Release Him. Thank the Lord. Thank the Lord. In Jesus' name, lahat mo'y magsabi at sumigaw na. Amen. Amen. Hallelujah. Woo! Praise! Praise! Bago tayo po, muli ba lalaki sa lalaki, babae sa babae, pagyakapan mo. Amen. Babae sa babae, lalaki sa babae. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Amen. Come on. Woo! Amen. Padaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yan po. Napakasarap po na damahin ang presensya ng Panginoon. Amen po? Amen. Nawa po ang bawat sa po sa atin ay napagpala at huwag po kayong aalis dahil meron pong isang magandang happening mamaya po, ang baby shower po ni Ate April, ni Sister April pala. Sakala po yung baby shower ni Sister April. Magbilang na lang po kayo simula kagabi po. Sorry. Amen. Let's continue to bless the Lord. Let's trade our sorrow